Pinapakalma niya si Locke na ang kanyang tribo ay ginagawa ang lahat upang hadlangan ang plano ng High Lord. Gayunpaman, alam ni Locke na ang kanyang tribo lamang ay hindi kayang labanan ang kaaway na iyon. Nang marinig ito, inamin ni Jiu na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang tribo. Mula nang magpunta ang kanyang ama sa pangangaso ng vampira, siya ay nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Kahit ngayon, hindi pa siya handa para sa laban-laban sa mga puwersa ng High Lord. Sa kasamaang palad, ang natitirang bahagi ng tribo ni Jiu ay puno ng mga hanggal na mahilig sa digmaan, kaya't bumoto sila na maglunsad ng atake laban sa mga vampira kahit na ganoon. Nang marinig ito, naintindihan ni Locke kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong. Bukod dito, inamin ni Jiu na mayroon pa siyang ibang layunin. Lumabas na ang layuning ito ay mas mahalaga pa kaysa sa paglaban sa High Lord. Ipinahayag ni Jiu na ang mga vampira ay naghahanap ng isang maalamat na manok, na sinasabing may kapangyarihang kontrolin ang mga dimensyon. Sa isang pakiramdam ng kagipitan, sinabi niya kay Locke na kailangan nilang hanapin ang manok sa lalong madaling panahon upang maprotektahan ito mula sa mga vampira. Nang marinig ito, nagulat si Locke, alam niyang nakatagpo lang siya ng napakamasiglang manok ilang oras na ang nakalipas. Nakita ang kanyang blankong reaksyon, akala ni Jiu na hindi niya masyadong pinapansin ang manok. Sinusubukan ni Locke na ipaliwanag na alam na niya, pero nagsimula siyang magpaliwanag pa tungkol kay Ginoong Gerberga. Matapos ikwento ang lahat ng alamat tungkol sa makapangyarihang manok, umaasa si Jiu na tutulungan siya ni Locke na protektahan ito. Sa wakas, sinabi ni Locke sa kanya na nahanap na niya ang manok. Pagkarinig nito, tumigil si Jiu sa kanyang paliwanag. Pagkatapos, tumayo si Locke at naglakad patungo sa pinto ng silid. Habang binubuksan niya ito, nahulog si Chelis sa loob, nahuli bilang isang mapaghimasok na tagapakinig. Sa likuran niya, nagalit si Luke Ira, dahil pinaalalahanan na niya itong huwag makialam sa kanila. Sa simula, sinasabi ni Chelis na hindi siya nakikinig sa kanila. Pagkatapos, hindi siya nakaisip ng dahilan, kaya't sa huli ay humingi siya ng tawad kay Locke. Siya ay bumantong hininga. Sinabihan siyang humingi ng tawad kay Jiu rin. Agad na sumunod si Chelis. Pinatawad siya ni Soja ng may ngiti, basta't hindi niya ibubulgar ang impormasyon sa iba. Wala siyang pakialam kung malaman ng batang babae. Pagkatapos, inimbitahan ni Locke si Luke Ira na pumasok at ipinakilala siya bilang tagapangalaga ni Ginoong Gerberga, habang sinabi niya kay Jiu na ang manok sa kanyang mga bisig ay ang alamat na Seraphile na hinahanap niya. Sumigaw siya sa gulat. Nagtataka si Jiu na natagpuan ni Locke ang kanyang lihim na target ng napakabilis, kaya ipinaliwanag niya na ito ay nagkataon lamang. Aaminin niya na nakita na niya ng personal ang mga kapangyarihan ni Ginoong Gerberga, kaya't makasisiguro sila na ang manok na ito ay tunay. Pagkatapos marinig ito, magalang na binati ni Jiu si Ginoong Gerberga. Sa pagkakasecure ng manok, nagsimula silang magplano kung paano haharapin ang mga puwersa ng High Lord. Ipinaliwanag ni Jiu na ang mga vampira ay nagtatago sa paligid ng isang bulubundukin, ngunit sa tingin ni Locke ay masyadong malabo ang impormasyon. Humihikbi siya, ipinaliwanag na marami ng sakripisyo ang ginawa ng kanyang tribo para makuha ang impormasyong ito. Kung gusto nilang matuto pa, kailangan nilang imbestigahan ang mapanganib na lugar ng mag-isa. Nang marinig ito, natuwa si Chelis, iniisip na magkakaroon siya ng pagkakataong labanan ang mga puwersa ng High Lord. Gayunpaman, malamig na pinasok ni Locke ang kanyang pangarap, binanggit na siya ay isang walang karanasang F-rank. Nang marinig ito, nagreklamo si Chelis na si Jiu ay sama-sama pa rin sa kanya. Pinapaalalahanan siya ni Locke na si Jiu ay isang wastong B-rank na adventurer, kaya kayang-kaya niyang mag-isa sa ligaw. Bukod dito, ang tribo ng mga halimaw ni Jiu ay nangangailangan na makipaglaban siya laban sa mga vampira, kaya't iba ang sitwasyon niya kumpara kay Chelis. Sa kabutihang palad, alam din ni Locke kung paano aliwin si Chelis. Inatasan niya siyang bantayan si Ginoong Gerberga sa bahay. Sa simula, hindi kumbinsido si Chelis, pero pinaaalalahanan siya ni Locke na magiging walang bantay ang mahiwagang manok sa bahay kung walang magbabantay dito. Sinabi niya kay Chelis na siya ay ganap na kwalipikado para maging tagapag-alaga nito, kaya't siya ay napasaya at tinanggap ang kanyang desisyon. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng karwahe ni Goren na pauwi. Si Jiu ay curious tungkol sa kanyang ama, kaya sinabi ni Locke sa kanya na si Chelis ay anak ni Goren. Di nagtagal, pumasok si Goren sa silid, masaya na makita siya.
Naiinis si Locke sa pag-aalaga na parang ina, pero nagpapasalamat si Goren sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae. Umiti si Locke, binigyan si Chelis ng papuri para sa kanyang lakas. Nang marinig ito, lalo pang natuwa si Goren. Sa likuran nila, nakakaramdam ng guilt si Chelis sa pagtrato niya sa kanyang ama ng masama. Habang tinatawag niya ito sa malambing na boses, lumingon si Goren sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang umiyak, na lubos na nagpagon sa kanyang mga depensa. Nang makita ang luha ng kanyang anak na babae, agad siyang nagpatawad at sinubukang pakalmayan ito. Pagkatapos siyang mapakalma, tinanong niya kung bakit siya galit na galit sa kanya noong una. Ipinaliwanag ni Chelis na pinaghihinalaan niya na mayroon siyang anak sa labas ng kasal, kaya't natawa si Goren sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos, aksidente niyang nabanggit na tinatrato niya si Locke na parang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, nagulat si Goren at napalabas ang kanyang tsaa. Tinanong niya si Chelis kung inistorbo ba niya si Locke sa kanyang mga karaniwang kalokohan, kaya tumakbo siya palayo imbes na sumagot sa tanong. Pagkatapos niyang umalis, nagmamadaling humingi ng tawad si Goren kay Locke para sa lahat ng kaguluhang idinulot niya. Pati siya ay hindi alam kung paano naging ganito ang kanyang sariling anak na babae. Habang pinapanood ang kawawang lalaki na humihingi ng tawad, naaalala ni Locke na dati ring pinapahamak sila ni Eric ni Goren sa katulad na ugali. Gayunpaman, mananatili siyang tahimik upang hindi na siya mapuko pa. Pagkatapos, tumayo si Goren, nag-aalala na baka manipulahin ng isang masama ang kanyang anak na babae. Ngayon, nag-iisip siya kung dapat ba niyang pag-isipan muli ang kanyang desisyon na payagan siyang mag-explore sa labas muli. Nang marinig ito, nagpanik si Locke at pinaalalahanan siya na paprotektahan niya si Chelis mula sa anumang masasamang tao. Nakapagpahinga na ang loob ni Goren na maaari pa ring ipagpatuloy ng kanyang anak ang kanyang mga pangarap, kaya't nagsimula siyang umiyak at muling magpasalamat kay Locke. Sa sandaling ito, pumasok si Chelis sa silid upang humingi ng isang bagay. Nang makita niyang magkasandal si Locke at Goren, akala niya nasa isang romance novel siya at binigyan sila ng kaunting privacy. Pagkatapos noon, umabot ng mahigit 1 oras bago nila ipaliwanag na hindi sila mga lihim na magkasintahan. Sa wakas, nagsimula ng humingi ng tawad si Chelis, pero sinabi ni Locke na manahimik siya sakaling makabuo siya ng isa pang katawa-tawang conclusion sa kanyang isipan. Pagbalik sa trabaho, naaalala ni Goren na nagkakaroon muli ng plano ang mga vampira. Sinabi ni Locke sa kanya ang tungkol sa High Lord, kaya lalo siyang nag-alala. Upang mapakalma siya, pinaaalalahan na ni Locke si Goren na siya mismo ang aatake sa kuta ng mga vampira. Nagtataka si Goren kung may paraan ba para gawing mas madali ni Gerberga ang laban para sa kanila. Pinapaalalahanan siya ni Luke Iron na si Gerberga ay maaari lamang umatake sa mga vampira sa kalagitnaan ng kanilang pagbabago. Gayun din, iniisip ni Locke na masyadong nakakainis na subukang aktibong protektahan ang mahina at manok habang nakikipaglaban sa mga vampira sa larangan ng digmaan, kaya mas mabuting iwan na lang ito sa bahay. Idinagdag pa niya na kung papatayin ng Vampire High Lord si Gerberga at iinuman ang dugo nito, makakakuha siya ng sapat na kapangyarihan ng sumpa upang makapagbukas ng dimensional portal ng mag-isa. Nang marinig ito, kahit si Ginoong Bergerga ay nagulat. Dahil dito, nagpasya si Locke na ang manok ay dapat ilagay sa pinakamataas na proteksyon. Iminungkahi ni Goren na itago si Gerberga sa palasyo ni Eric, dahil ang royal na gusali ang pinakasecure na lugar sa buong kaharian nila. Sumang-ayon si Locke, kaya't nagpadala si Goren ng kahilingan kay Eric. Pagkalipas ng kaunti, nakakuha sila ng pahintulot na pumasok sa palasyo ng hari. Sa halip, umupo sila para sa tsaa habang isa sa mga katulong ang naghahain sa kanila. Napansin niya si Ginoong Gerberga sa mga bisig ni Luke Ira. Samantala, nagulat si Locke sa dami ng mga tauhan na nagtatrabaho sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag ni Goren na lahat ng mga katulong na ito ay mga batang alagad ni Eric. Bilang hari, tinatanggap niya ang mga mahihirap na bata ng kaharian bilang mga alagad upang bigyan sila ng mas magandang buhay. Ginagawa ito bilang bahagi ng isang programa ng kapakanan, kaya't iniisip ni Locke na mabuting hari si Eric. Di nagtagal, pumasok si Eric sa silid kasama ang kanyang 2 anak na babae. Matapos niyang batiin si Locke, ipinakilala rin ng kanyang mga anak na sina Charlotte at Mary ang kanilang mga sarili. Habang masaya si Charlotte na makita ang matalinong si Locke ng personal, sobrang excited ni Mary na humingi siya ng autograph sa kanyang picture book.
Nang makita ito, napatigil si Locke. Nagtataka siya kung saan nagmula ang picture book. Kaya ipinaliwanag ni Eric na siya ang may ideya na gumawa ng mga aklat na may larawan para sa mga bata sa buong kaharian, na nagsasalaysay ng mga kwento ng mga makapangyarihang pakikipagsapalaran ni Locke. Bagaman ginawa ito ni Eric dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kaibigan, hindi komportable si Locke sa ideya na maging isang buhay na alamat. Ipinahayag ni Luke Iron na kahit si Ginoong Gerbriga ay mahilig sa kanyang mga kwento, kaya't labis na naguluhan si Locke. Pagkatapos, nang mapansin ni Mary ang manok, humingi siya ng pahintulot kay Luke Iron na hawakan ito. Di nagtagal, pareho nang nag-aamo ang mga bata sa mahiwagang ibon. Nakita ito ni Goren at sinubukan niyang paalisin ang mga babae upang makapag-usap sila ni Eric. Dinala ni Celes ang mga bata, sinundan ng isang katulong papunta sa ibang silid upang makapag-usap ng pribado ang mga matatanda. Pinasalamatan ni Eric si Goren sa pagpunta bago humingi ng tawad sa pagdadala ng kanyang mga anak, kahit na narito sila para sa isang seryosong usapan. Gusto ni Eric ipakita kay Locke ang kanyang dalawang anak na babae dahil sila ang kanyang kayamanan at ligaya. Kung hindi nagpakasakripisyo si Locke na manatili sa Demon Realm, hindi na sana makakabalik si Eric sa kanilang tahanan upang makita silang lumaki. Tumango rin si Goren, nagpapasalamat kay Locke sa pagpayag na alagaan si Celes. Pinapaalalahanan niya si Locke na ang buong kaharian ay iginagalang siya bilang kanilang bayani, kaya siya'y medyo naguguluhan. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Locke na hindi siya dapat maging pambansang sikat. Pagkatapos, tinanong niya si Eric kung kumusta na si Leafy. Ipinaliwanag niya na siya ang namamahala sa banal na kaayusan ng kaharian sa katedral, kaya nangako si Locke na bibisita siya mamaya. Samantala, inakay ng katulong sina Celes at ang mga babae papunta sa isang silid. Habang sila'y pumapasok, nangako siyang magdadala ng matatamis, ngunit ang kanyang mga matay kumikislap ng masamang balak. Sa royal na silid, nalaman ni Eric ang plano ng High Lord na buksan ang isang portal patungo sa Dark Dimension. Sa ngayon, iniisip ni Locke na dapat nilang bantayan si Ginoong Gerbriga ng mabuti upang maiwasan ang pagpapabilis ng plano ng vampira. Nangako si Eric na gagamitin ang lahat ng depensa ng kanyang kastilyo para protektahan ang manok, kaya tumango si Locke. Pagkatapos, tumingin siya kay G, pinapaalalahanan siya na oras na para huntin nila ang Panginoon ng mga vampira. Pinigilan siya ni Goren, nagtataka kung paano niya balak talunin ang napakalakas na kalaban. Dito, inihayag ni Locke ang kanyang master plan. Parehong nakikinig ng mabuti sina Goren at Eric habang ipinaliwanag niya na una niyang kokolektahin ang lahat ng miyembro ng tribo ni G, pagkatapos, ang tribo ang magbibigay ng takip para sa kanila. Si Locke at G ay sasalakayin ang kawon ng mga vampira. Nang marinig ito, parehong natatakot sina Goren at Eric sa kanyang kakulangan ng talino. Sa tingin pa rin ni Locke ay napakaganda ng plano niya. Ipinaliwanag niya na kung siya at G ang mag-distract sa hukbo ng vampira, makakapagpadala ang tribo ng mga halimaw ng isang assassination squad para patayin ang nag-iisang High Lord. Sa tingin ni Goren, baligtad ang kanyang naiisip. Dahil ang High Lord ang pinakamalakas sa lahat, itinuro ni Locke na mas mahirap pa ring labanan ang isang buong hukbo kaysa sa isang malakas na kalaban, kaya mas makabubuti para sa tribo na iwanan ang hukbo sa kanya. Sang-ayon din siya kay Locke, pero iniisip niyang siya lang ang may kapangyarihang magbigay ng huling suntok sa High Lord. Nag-aalala si Goren, iniisip na may ilang beastkin na mawawala ng buhay. Ipinaliwanag niya na ang maliliit na sakripisyo ay wala kumpara sa pagtupad sa pagnanasa ng kanyang tribo para sa paghihiganti. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, sa kabilang silid, pinapanood ni Celes ang paglalaro ng batang babae. Bagaman inatasan siya ni Locke ng isang seryosong tungkulin na bantayan si Ginoong Gerbriga, alam niyang mabait lang ito. Sa katotohanan, isa lang siyang F-rank na babae na nagbabantay sa ilang mga bata, alam ang kanyang kahinaan. Sa tingin niya, ang papel na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Pagkatapos, lumapit ang mga babae sa kanya para maglaro ng isa pang laro. Bigla, may nakita silang kumikislap sa likuran niya, kaya mabilis na humarap si Celes. Isa sa mga dekorasyon ay kumikislap ng madilim na liwanag. Nagbigay ng isang kakaibang spell na pumuno sa kanilang kwarto ng madilim na gas. Mabilis na sinabi ni Celes sa dalawang babae na tumakbo, ngunit natagpuan nilang nakalak ang pinto mula sa labas. Sa labas, ang kasambahay mula kanina ay umalis, tila walang nangyari. Bigla, may mga vampira na lumabas mula sa madilim na ulap.
Si Celes ay nagmadaling kunin ang kanyang espada, ngunit napagtanto niya na hindi pinapayagan ang kanyang sandata sa palasyo. Wala nang ibang mapagtataguan, kinuha niya ang isang lamp na malapit upang ipagtanggol ang mga batang babae. Habang isa sa mga vampira ay sumugod sa kanya, sinampal siya ni Celes gamit ang lampara. Pagkatapos, sinubukan siyang akitin ng dalawang iba pang vampira gamit ang kanilang mga mata. Mabilis na tinakpe ni Celes ang kanyang mga mata, tumugon sa tamang oras upang maprotektahan ang sarili. Pagkatapos, nakipaglaban siya sa dalawa pa habang nakapikit ang mga mata. Sa kabila ng kawalan ng bentahe, brutal niyang pinagsasampal ang dalawa. Gayunpaman, habang nasa gitna siya ng laban, biglang sumugod ang unang vampira patungo sa dalawang dalaga. Mabilis na nag-adjust si Celes at hinarang siya bago tumayo bilang bantay sa mga prinsesa. Bagaman patuloy siyang lumalaban ng may tapang, hindi nagtagal ay sinira ng mga vampira ang kanyang pansamantalang sandata. Walang natira upang ipagtanggol ang sarili, tinakpe ni Celes ang dalawang bata gamit ang kanyang katawan at tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa huling sandali, habang abot na ng mga vampira ang mga ito, isang pagsabog ang narinig habang hinarang ni Locke ang mga ito. Pinuri ni Locke si Celes sa mahusay na pagprotekta sa mga prinsesa. Habang siya'y nanunood sa gulat, humarap siya sa mga vampira, handang puksain ang mga ito. Sinubukan siyang akitin ng tatlong vampira, ngunit walang nangyari. Matapos mabaigo ang kanilang mahika, isa sa kanila ang sinubukang atakihin si Locke, kaya't nahuli niya silang lahat sa isang hadlang. Pagkatapos, pinisil niya ang maliit na hadlang sa paligid ng tatlong vampira, pinulbos ang buong katawan ng mga ito. Habang pinapanood ang eksenang ito, sa wakas ay natikman ni Celes ang tunay na kapangyarihan ni Locke. Matapos mamatay ang mga vampira, nahabol sila ni Goren at Eric. Agad na niyayakap ni Eric ang kanyang mga anak na babae, maginhawa na makita silang ligtas. Isa sa mga bata ang nagsabi sa kanya na pinrotektahan sila ni Celes, pero tinanggihan niya ito, sinabing si Locke ang tunay na tinalo ang mga vampira. Gayunpaman, sinabi ni Locke na siya ang dapat magpuri dito, dahil pinigilan niya ang mga vampira ng sapat na katagalan para makarating siya. Pagkatapos, pumasok din si Luke Ira, nag-aalala kay Ginoong Gerbriga. Habang lahat ay nagtatangkang kumalma, bigla na lamang muling kumikislap ang dekorasyon sa gitna ng silid. Nang makita ito, natukoy ni Locke ang bagay bilang isang teleportation gate. Alam na may ilang vampira na sumusubok pumasok sa kastilyo, nagbihis siya bilang isang panginoong vampira gamit ang ilusyon na mahika ni Luke Ira. Nang lumitaw ang mga vampira, nagulat sila nang makita ang kanilang ikawalong Panginoon na nakatayo sa harap nila. Tinanong ni Locke kung bakit sila nakikialam sa kanyang mga gawain, kaya mabilis nilang ipinaliwanag na sila ay kumikilos ayon sa utos ng ika-6 na Panginoon ng mga vampira. Dahil namatay ang tatlong vampira na ipinadala ng ika-6 na Panginoon, pumunta sila rito upang mag-imbestiga. Nang marinig ito, napagtanto ni Locke na ang ikawalong Panginoon ng vampira ay mas mahina kaysa sa ika-6, kaya maaari niyang gamitin ito bilang isang palusot. Sinasabi niya na ang tatlong mas mababang vampira ay walang galang sa kanya dahil sa kanyang ranggo, kaya pinatay niya sila bilang parusa. Nang marinig ito, magalang na tumango ang dalawang vampira bilang pag-unawa. Pagkatapos, tinanong niya ang mga vampira kung bakit sila ipinadala ng ika-6 na Panginoon, kaya ipinaliwanag nila na narito sila upang hulihin si Ginoong Gerbriga. Nang marinig ito, nagkunwari si Locke na ang kanilang misyon ay makakasagabal sa mga utos ng mataas na Panginoong vampira. Bagaman nauunawaan ng dalawang vampira, ipinaliwanag nila na ang ika-6 na Panginoon ay binigyan din ng mataas na Panginoon ng gawaing ito. Upang makamit ang kanyang layunin, nagpadala ang ika-6 na Panginoon ng maraming mga enchanted na tao upang bantayan ang royal na palasyo. Nang marinig ito, naintindihan ni Locke ang sitwasyon at pinatay ang mga vampira. Tinanong niya kung ang dekorasyon ay palaging nasa silid ng prinsesa. Umiling si Celes, ipinaliwanag na ang katulong, si Rona, ang nagdala nito sa loob. Ibig sabihin nito ay naakit ng ika-6 na Panginoon ang katulong na si Rona upang ipasok ang isang teleportation circle sa loob ng silid. Nang marinig ito ni Celes, agad siyang tumakbo upang arestuhin si Rona. Sumama rin siya rito, kaya sinabi ni Locke kay Eric na itago ang kanyang mga babae sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos, sinabi niya kay Goren na bantayan si Ginoong Gerbriga. Nagtataka si Goren kung bakit niya iniiwan ang manok sa kanya,
kaya ipinaliwanag ni Locke na papasok siya sa teleportation gate para patayin ang ika-6 na Panginoon. Bagaman nag-aalala si Goren na mag-isa siya, mabilis na tumalon si Locke sa gate bago pa siya makapigil. Ang gate ay nagdadala sa kanya sa madilim na loob ng palasyo na may tanging isang pinto na nakikita. Pumasok siya sa pinto, at agad na pinatay ang unang grupo ng mga vampira sa loob. Mula sa likuran, may ilang iba pang mga alagad ng vampira na nagmamadaling umatake kay Locke, ngunit pinatay sila ng vampira Panginoon sa likuran nila. Nakita ito, hindi nagulat si Locke na ang isang masamang halimaw ay papatay sa isa sa kanyang mga tao. Ang ika-6 na Panginoon ay lumapit, na walang bahid ng pagkakasala, at naghahanda na makipaglaban sa kanya. Si Locke ay sumugod sa kanya, kaya't pinigilan ng Vampire Lord ang kanyang atake. Nakita ang kanyang espada na tumutugma sa sandata ng Demon Lord. Sinabi ni Locke sa vampira na ibigay na ito. Pagkatapos ay umatras siya at naglabas ng isang napakabilis na slash sa Vampire Lord. Sa pagkakataong ito, hindi na block ng vampira ang atake, at ang talem ay dumaan sa kanyang bibig. Habang umatras siya sa takot, pinutol siya ni Locke sa gitna bago pa siya makagawa ng kahit ano pa. Nagtataka ang ika-6 na Panginoon kung sino itong makapangyarihang mandirigma. Sinabi ni Locke sa kanya na isa lamang siyang F-rank na adventurer, kaya hindi siya naniniwala sa kanya. Tinanong ni Locke kung paano nakapasok ang kanyang mga tauhan sa palasyo ng hari, ngunit tumanggi ang ika-6 na Panginoon na magsalita. Nang makita ito, itinusok niya ang espada diretso sa kanyang mukha. Habang namamatay, binalaan ng ika-6 na Panginoon si Locke na tamasahin ang magandang buhay na mayroon siya hanggang dumating ang madilim na araw. Pagkatapos, siya ay mamamatay sa kamay ng kanyang Panginoon. Matapos ibigay ang babalang ito, namatay ang Panginoong Vampira, na naglantad ng kanyang metal na sumpa. Mabilis na winasak ni Locke ang metal, pinakawalan ang galit ng libu-libong inosenteng tao na pinaslang ng kamay ng vampira. Pagkatapos, narinig niya ang isang boses na humihingi ng tulong sa kalapit na silid. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang ang boses ay isa ring natirang damdamin mula sa isang taong namatay na sa bilangguan. Nang makita ang kanilang mga kalansay, lumuhad si Locke, nabigo na hindi niya sila nailigtas sa tamang oras. Pinatay niya ang natitirang mga mabababang vampira sa loob ng palasyo bago lumabas. Doon, nakita niya ang isang ganap na disyerto na tanawin. Ang buong nayon ay walang laman, puno ng mga nahulog na damit na dating isinusuot ng mga taong nakatira dito. Noong panahon na narito ang ika-6 na Panginoon, siya at ang kanyang mga alagad ay pinatay na ang lahat upang maabsorb ang kanilang galit. Naglalakad si Locke sa nayon, pinagmamasdan ang nakakalungkot na tanawin. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi siya sa palasyo ng hari, kung saan naghihintay sa kanya sina Eric at Goren. Sinabi ni Locke sa kanila na pinatay niya ang ika-6 na Panginoon, ngunit hindi siya masaya kahit kaunti matapos makita ang nangyari sa mga inosenteng taga-bukirin. Nang marinig ito, inamin ni Goren na responsibilidad din niya ito. Bilang pinuno ng guild, dapat ay mas naging maingat siya sa pag-scout para sa mga vampira at sa pagprotekta sa mga kalapit na nayon. Sa sandaling ito, wala siyang magawa kundi ayusin ang mga libing para sa lahat ng mga patay na taga-baryo. Samantala, inaaresto ng mga tauhan ng palasyo ni Eric ang lahat ng nahipnotismo ng ika-6 na Panginoon. Matapos patayin ni Locke ang ika-6 na Panginoon, ang ilan sa mga tauhan ay agad na naging alikabok, na nagpapakita na lubos na silang sumuko sa mga vampira. Sa kabilang banda, maraming ibang tauhan tulad ni Rona ang nawala ng malay dahil pansamantala lamang silang nahipnotismo. Ngayon, sila ay lahat nakakulong, naghihintay ng paggamot bago sila makaalis. Sinabi ng mga cellist ni Chatel na may pag-asa pa para kay Rona at sa iba pa, kaya siya ay nakaramdam ng ginhawa. Gayunpaman, napansin ni Eric na ang pag-ataking ito ay ganap na naglantad ng kakulangan ng seguridad sa kanyang palasyo. Ngayon, hindi na niya matitiyak na mapapanatili niyang ligtas si Ginoong Gerbriga kahit sa loob ng palasyo. Hindi masyadong nagmamalasakit si Locke, malamig na inihayag na papatayin niya ang mataas na Panginoon sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, naging seryoso sina Eric at Goren, pagkatapos ay nagkaroon sila ng mapanlikhang kislap sa kanilang mga mata, na ikinagulat ni Locke. Pinapaalala ni Goren sa kanya na kung gusto niyang patayin ang mataas na Panginoong Vampira, kailangan niya ng lahat ng tulong na makakaya niya. Naiintindihan ni Locke, pero binibigyang diin din niya na pareho silang may mga responsibilidad bilang guildmaster at hari.
Iniisip ni Eric na ang kanyang nakababatang kapatid ay magiging mahusay na kapalit niya, habang binabalaan ni Goren na sinuman ay maaaring maging guildmaster. Gayunpaman, walang sinuman ang makakapuno sa papel ng pagiging pinakamataas na pinagkakatiwalaan at kasosyo ni Locke. Bagaman nagulat si Locke sa kanilang biglaang sigasig, natutuwa siya na ang kanyang mga lumang kaibigan ay handang makipaglaban sa kanyang tabi. Habang pinapanood ang eksenang ito, labis na nasasabik si Jen na muling lalaban ang partido ng maalamat na pantas. Habang naghahanda na umalis sina Goren at ang iba pa, humiling si Celes sa kanyang ama na sumama. Gayunpaman, malamig siyang tumanggi, sinasabing mababansot lamang sila ng kanyang mga kakayahan. Bagaman siya ay nadidismaya, alam niyang hindi siya pwedeng magpakamaalaga sa seryosong misyon na ito. Pagkatapos, humiling si Locke kay Goren na bigyan siya ng magandang espada. Binanggit niya na kahit hindi sapat ang lakas ni Celes para labanan ang mataas na Panginoon, makikinabang pa rin siya ng malaki mula sa mas magandang sandata, kahit nasa kanyang B-rank na lakas. Ang paraan ng kanyang pakikipaglaban ay napakalapit sa kanyang ama, kaya mas magiging mahusay siya gamit ang mas malaking espada. Nagtataka si Goren kung bakit niya ito tinatanong, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang bantayan ni Celes ang mga prinsesa habang wala sila. Nang marinig ito, sumaya si Celes at pumayag din si Eric kay Locke, dahil may posibilidad na may mga vampira pang nagtatago sa royal na kastilyo. Sa sandaling ito, masaya si Celes na makatanggap ng ganitong atensyon, ngunit nagtataka siya kung baka si Locke ay nagtatangkang pasayahin lamang siya dahil sa pananatili niya sa bahay. Pagkatapos umalis ng grupo ni Locke, napagtanto niya na seryoso pala ito, dahil may ilang mabababang uri ng vampira ang nagtangkang sumalakay sa palasyo. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang mahiwagang espada sa halip na sirang lampara, kaya wala siyang takot sa kanila. Nang makita ng mga vampira ang batang babae na itinutok ang kanyang espada sa kanila, tumawa sila. Ngunit, agad silang tumahimik nang patayin ni Celes ang isa sa kanila. Pagkatapos, sinimulan niyang putulin ang natitira sa kanila bago pa man sila makagalaw. Habang nakikipaglaban siya, naaalala ni Celes ang mga tip ni Locke para labanan ang mga vampira. Dahil ang mga tusong demonyong ito ay maaaring gumamit ng mga charm spell, mas mabuting patayin sila bago pa nila ito maawit. Alam ito, ginamit niya ang kanyang bilis upang tapusin sila ng mabilis. Gayunpaman, may ilang mga vampira na nakalusot sa kanya at sinubukang atakihin si Lucaire upang agawin si Ginoong Jerbrigo mula sa kanyang mga bisig. Bigla, inalis niya ang takip mula rito na nagpalabas ng isang spell ng apoy na nagpasunog sa mga vampira. Nang makita ang kanyang mahika, ngumiti si Celes sa paghanga, ngunit wala siyang oras upang humanga sa tanawin dahil may mga bagong vampira na lumalabas sa lugar. Samantala, ang tunay na Ginoong Jerbriga ay kasama si Locke, na papunta sa kuta ng mataas na Panginoon. Sa ilang kadahilanan, ang kuta ng mataas na Panginoon ay napakalapit sa kaharian. Gayunpaman, napansin ni Goren na mahirap hanapin ang stronghold dahil nasa isang bundok na lugar ito. Bigla, may isang halimaw na tao ang lumitaw at binati si Eric. Ipinaliwanag niya na isa siya sa mga pinuno ng kanyang tribo. Ipinaliwanag ng pinuno na natagpuan na ng kanyang tribo ang lokasyon ng High Lord, ngunit masyadong mabigat ang pagbabantay sa stronghold upang makalusot. Dahil dito, pinasalamatan ni Eric ang halimaw sa paghanap sa stronghold at hiniling na iwanan na niya ang natitira sa kanyang grupo. Tumangala si Locke, napansin na dapit hapon pa lang. Dahil ang mga vampira ay nocturnal, nangangahulugan ito na karamihan sa kanila ay bagong gising pa lamang at hindi kayang lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, upang makarating sa puso ng stronghold at labanan ang High Lord, kailangan ng kanilang grupo ang tulong ng Beastman upang iliga ang mga minion na vampira. Sumang-ayon ang pinuno ng mga halimaw na tumulong sa kanila at umalis pagkatapos hilingin kay John na makipaglaban kasama ang kanyang tribo. Pagkatapos, ibinigay ni Locke sa kanya ang espada ng vampira ng ikalimang Panginoon, na ikinagulat niya. Akala ni John na masyadong maganda ang sandata para sa kanya, pero sinabi ni Locke na lahat ng iba sa grupo ay may magandang sandata na, kaya dapat mayroon din siyang kasing ganda. Pagkatapos niyang kunin ang espada, nagpunta sila sa tagwan ng vampira. Pagdating nila roon, naguguluhan sila, dahil ang lokasyon ay may mga bato lamang. Nang makita ito, itinuro ni John na tiyak na itinago ng mga vampira ang kanilang base. Sumang-ayon si Locke at gumamit ng anti-concealment spell, na nagbukas ng isang nakatagong templo sa loob ng mga bato.
Pagkatapos, nagcast siya ng spell ng natutulog na ulap sa loob ng gusali upang matulog ang lahat ng mga mabababang vampira sa loob. Ngayon, kailangan na lang nilang harapin ang mga Panginoong vampira at ang mataas na Panginoon. Pagkapasok nila sa kastilyo, agad na nagsimula si Goren na putulin ang lahat ng vampira na lumalabas sa kanilang daraanan. Pagkalipas ng kaunting sandali, narating nila ang kailaliman ng kastilyo. Bago pumasok sa silid ng High Lord, pinayuhan ni Locke si John na suriin muna ang sitwasyon sa halip na umatake ng walang pag-iisip. Bigla, isang malaking grupo ng mga vampira ang hamarang sa kanila mula sa likuran. Naghahanda si Locke na labanan silang lahat, pero sinabi ni Eric at Goren na magpatuloy na siya nang wala sila. Pinaalalahanan nila siya na kung magbago ang oras ngayong gabi, ang Vampire High Lord ay magkakaroon ng pagtaas sa kanyang kapangyarihang mahika, na magpapahirap lamang sa pagpatay sa kanya. Sa ngayon, sapat na ang lakas ng dalawa sa kanila para alagaan ang lahat ng mga Panginoong vampira ng mag-isa. Gayunpaman, binanggit ni Locke na ang 30 Vampire Lords ay isang napakalaking bilang na labanan ng sabay-sabay. Nang marinig ito, parehong pinapaalala ni Eric at Goren sa kanya na ginawa rin niya ang parehong bagay para sa kanila ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, mayroon na silang pagkakataon na sabihan siyang umalis at lumayo na agad. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Locke sa kanilang kahilingan. Kinuha niya si Jaw at nagtungo sa silid ng High Lord. Sa loob, ang batang High Lord ay tamad na naghihintay sa kanila. Habang nakatitig siya sa kanilang direksyon, nakakaramdam si John ng matinding presyon. Gayunpaman, mas interesado si Locke sa isang bilangguan sa likod ng High Lord. Mula sa distansyang ito, hindi niya makilala ang taong nasa loob doon, nagsimula nang magsalita si Jaw. Ngunit bigla, inatake ng High Lord si Locke bago pa siya makapag-react. Sa kabutihang palad, na-block ni Locke ang kanyang atake. Kahit ang mataas na Panginoon ay humanga sa kanyang mga kasanayan, kaya't sinimulan na niyang seryosohin ito. Pagkatapos, sinubukan niyang i-charm si Locke, ngunit hindi ito nagtagumpay. Habang nabigo ang kanyang spell, umatras ang High Lord, ngunit nahabol siya ni Locke at inatake gamit ang kanyang espada. Bagaman naharang ito ng High Lord gamit ang mahika, nabasag ang kanyang hadlang mula sa atake ni Locke, na nagdulot ng paghiwa sa kanyang daliri. Pagkatapos, inatake niya ang High Lord, pero madali itong naiwasan. Ang pagkaabala na ito ay nagbigay kay Locke ng pagkakataong putulin ang kanyang braso. Akala ni John na mayroon talaga silang pagkakataon sa laban na ito. Gayunpaman, ang mataas na Panginoon ay tumatawa lamang sa malubhang sugatang ito. Madaling nagiging muli ang kanyang nabaling braso na parang wala lang. Sa wakas, napagtanto ni Locke na mahahaba pa ang laban na ito.